How about the total car operation? Kapag nilagay ho natin ang gadget sa isang sasakyan, wala ho bang negative na epekto ito sa total operation? Sa katunayan, wala talaga. Yun talagang pinakaunang hakbang na ginawa ko nung naging successful na ang invention ko. Kasi ayoko naman na ilabas na ito na may masisira. Lalo na lang sa makina kasi napakamahal yung pisa. Hindi pwede na kakabit natin yan na may negative effect. So yun ang hinanap ko. Hanggang ngayon, wala talaga akong nakikita na puro advantage na lahat ang nakikita ko. Sa kanunayan nga, dinaan ko ng iba-ibang test at sa pinakikita ko yung ito, pinacheck ko ito yung mga matataas na experience ng mechanic kung ano masasabi lang tungkol dito sa invention ko. Okay. So, gaya ng nabanggit ninyo, talagang pinag-isipan, pinag-aralang mabuti bago ho nilabas ang gadget na to. So, meron naman ho kayong ginawang mga pagpapatunay. Ano ho yung concrete example na ginawa na ho ninyo? Na-road test na po ba ninyo? Nasubukan ninyo? Ano po yung ginawa ho ninyong Marami na akong test ang ginawa ko. Sa katunayan nga 20,000 kilometers na po ang nagawa ko. More than 20,000 kilometers na po. Para lang ho, ma-secure ko yung invention ko na tama at perfecto. Kasi kung hindi ko gawin yan, magiging delikado yung kakabitan natin kasi hindi natin na napag-aralan ng mabuti. So sa ganito ngayon, talagang mataas yung ginawa kong pag-aaral. Hindi lang talaga pag-aaral, kinuha ko talaga ang tama talagang function. Para maproteksyonan yung mga makina na masisira. So talagang kung gagamit ka nito, talagang maganda at safety. So sa mga nasubukan niyo po ay itong makina, itong makinang ito na kinabitan ho ng gadget. Naikumpara niyo ho ba ito sa ibang mga sasakyan na hindi gumagamit ng gadget? Marami na ho. Iba-ibang sasakyan na ho na kinumparahan ko nito Ang kadalasan ng kinakain na sa isang oras 1.5. May maliliit na makina na pinisting ko, yung galing Korea na maliliit na ginagawang Pio taxi, ginagawang taxi. Malalakas kumain ng gasolina 1.8, 1.5 yung kinakain ng makina sa isang oras lang ho ito. So yan, napagtitisting. Isamantalang ito, kasabay ho kami. Sabay ho kami magpa-start ng isang oras. Ibig sabihin, kung magkano ang kinain ng gasolina sa isang oras sa kanya, itotal ho natin at saka sa akin, mas malaki yun sa kanila kasi 500 ml lang yung kinakain ng makina ko. Sa kanila is 1.8. Yung isang makina din na pinisting namin na taxi doon sa Canal de Oro is 1.5. So, malayo ho sa kinakain ho ng makinang ito kasi 500 ml lang ho ang kinakain niya ng gasolina sa isang oras kapag naka-idle lang siya. Okay. So, talagang napakarami po pala talaga ng mga benepisyong makukuha ng ating mga drivers kapag nalagyan na ng ganitong gadget ang kanilang mga sasakyan. Gusto ko lang pong linawin, sir. Pinag-uusapan po natin sasakyan, ano pang particular na mga modelo o ano pong particular na mga makina ang pwede ho nating lagyan or kabitan itong gadget na to? Actually, sa pag-aaral ko, halos lahat ng gasolina na gumagamit, pwede ho isang lalagyan kasi wala naman ho siyang delikado sa makina. At saka nakukombine niya yung perfect combination ng gasolina at saka oxygen. So kahit na-injected ho yung makina kakabitan natin, gagana rin ho siya. Kaso lang ho, hindi ho natin masasabi kung ilan ang matitipid niya, kundi yun ho ang makapagsasabi kung doon saan natin ilalagay yung gadget ko. Ang resulta ho nun, yun ho yung tamang porsyento na matitipid. Doon ho yun malalaman natin. Yung sigurado lang ho nito is may matitipid siya, malaki. Okay. Ganun ho yun. Alright. So, sir, sa dinami-dami ho ng pinag-usapan ho natin, alam kong naintindihan po ng mga nanonood dito, ang kahalagahan at ang benepisyong makukuha sa pamamagitan ng pagpapakabit nito. Ang tanong ko po is, paano ho kayo makokontak or paano ho kayo iko-contact ng mga taong interesado na magpakabit ng Oxygen 20? Saan ho sila magpapadala ng
connection or magte-text po sa inyo. Pumuntak niyo lang ho ako sa rusty@yahoo.com. Yan ho yung email address ko ho. So ulitin ho natin na pwede ho silang magpadala ng email message Okay. kung interesado po sila sa gadget na to sa pamamagitan ng pagpapadala ng message sa Rusty RASTY_star@yahoo.com. Yan ho yung email address ko ho. Okay, so malamang marami pong magpapadala ng message niyan. Maraming salamat po sir sa inyong panahon at sana'y pagpalain ho ang ating invention na yan at sana'y lumago pa. Maraming salamat po. Salamat po. Alright mga kaibigan, yan po ang ating interview sa henyo at ang utak ng behind the Oxygen 20 fuel saver. So sa lahat po na mga interesado, just contact sa rusty_star@yahoo.com. Maraming salamat po. Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is the 4th day of October 2009. Ang oras po natin ngayon ay 15 minutes after 3 o'clock ng madaling araw. Nandito po tayo ngayon sa Cagayan de Oro City at kami ay papunta patungong North Cotabato. The distance between Cagayan and North Cotabato is estimated 225 kilometers. At this will be a very good test for our famed gadget, tinatawag po natin Oxygen 20. Dito po natin matitest ang efficiency at saka effectiveness ng ating gadget. Kung makikita po natin mga kaibigan, as you can see on the video, na hindi pa umaandar sa ganitong oras ng umaga ang ating sasakyan. And most of the cars na alam ho natin, lalong-lalo na kahit na brand new man o hindi, ay nagkakaroon talaga ng problema tuwing gusto nilang start ang kanilang sasakyan sa umaga. So ngayon, makikita po ninyo na sa pamamagitan ng ating gadget, ay wala po tayong problema sa pag-start kahit na ilang oras na hindi umaandar ang makina. So our Oxygen 20 will give you efficient fuel consumption as well as smooth start. Hindi ko kayo mahirapan lalong-lalo sa pag-start. So ngayon makikita ho natin at susubukan po natin na paandarin at malalaman po natin na in just one click ay aandar po ang ating sasakyan kahit hindi po ito umandar ng ilang oras, no, within overnight. So as we can see, we are now testing our Oxygen 20 and you can now all see. Right. Kung narinig po yung mga kaibigan, just one click lang, overnight kung hindi umaandar ay hindi ito tayo nagka-problema sa pagpapaandar ng ating sasakyan gamit po ang Oxygen 20. And the specification of this car is ang engine po nito is 1.3, no? And this is a Mitsubishi model 1992. So 16 years po itong 16 years old na ang makina nito. Ngunit we can now test at malalaman po natin kung gaano pa kaganda ang takbo at kung gaano pa katipid ang maibibigay nito gamit ang Oxygen 20.